Pakibati rin po ng magandang umaga ang inyong katabi. At upang tayo po ay samahan sa ating pagninilay at sa ating pagsisikap na isabuhay ang salita ng Diyos, hingin natin po ang paggabay at presensya at kapangyarihan ng ating Diyos, Espiritu Santo. Halina, aming Diyos, Espiritu Santo, kinakailangan ka po namin. Sino po sa inyo dito ang gustong maging masaya? Pakitaas po ang kamay. Well, obviously, all of us, po, we all want to be happy. The good news is, God wants us to be happy as well. Subalit yung kagalakan na nais ibahagi ng Diyos sa bawat isa sa atin ay isang uri ng kagalakan na permanente pang magpakailanman. No? Ito yung tinatawag nating kaligayahang walang hanggan or eternal happiness. That is what God wants for us. Now, tingnan po natin sa ating ebanghelyo, no, kung paano natin mararanasan ito, kung paano kumikilos din ang Diyos para matanggap natin itong napakadakilang biyaya mula sa Diyos. Yaman ding pinagdiriwang natin ngayon ang Letare Sunday, no? Yung magalak tayo. Okay? Alam niyo po, totoo na nais ng Diyos na maligtas ang lahat. Nais ng Diyos na makapiling natin siya sa kanyang tahanan. Parang yung Ama sa ating ebanghelyo. Gusto niya na ang kanyang mga anak ay kapiling niya sa kanyang tahanan. Because outside sa bahay o sa tahanan ng Ama, nandun ang peligro. Nakita po natin dun sa bunsong anak. Oo, nagalak siya. Oo, nag-enjoy siya. Oo, no, naranasan niya yung mga tinatawag nating pleasures of this world. No? Lumabas siya sa katahanan ng Ama, in-enjoy niya mga ito, but then dumating ang isang pagsubok o dumating ang matinding taggutom. At anong nangyari? Pati itong anak na ito ay dumanas ng matinding paghihirap at namuhay, hindi na parang isang tao, parang hayop na rin. Kasi kasama niya mga hayop at ang pagkain ng mga hayop ang siyang kinakain niya. See? So just imagine yung nawala sa kanya from being a beloved son. Napakarangya, napakasaya, napakaganda ng buhay. And yet, ito dahil lumayo sa kanya, sa tahanan ng Ama, sa piling ng Ama, ito po yung nangyari sa kanya. At ito rin po, mga kapatid, ang kwento rin po natin. Each time na tayo ay lumalayo sa ating Ama, each time na tayo ay palayo patungo dun sa tahanan, no, ng ating Ama, tayo palayo doon, tayo, ang buhay po natin ay nagiging miserable. Nagiging parang impyerno na. No? Each time we distance ourselves sa ating Amang nasa langit. That's why, my dear friends, no, napakaganda po nitong mga pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo. No? Na tayo, ito yung gusto ng Diyos. Ngayon, gusto ko po na, since it's my first time to be here, hindi ko po alam kung mauulit pa po ito sa mga darating na panahon. As you know, ako po ay taga Tarlac City. Lumaki po ako sa farm. No? Ang bayan ko po ay Bamban. Ano? Kaya medyo sikat po kami. So, ayun po. Nais ko pong ibahagi po sa inyo ito. I consider this as the reason why I am here. No?
Sabi po kasi, nagpunta po ako dito for our mission appeal para sa aming parish. But then, I realized, I think this is what God wants me to tell you. At ano po ito? My dear friends, sabi nyo kanina, gusto nyo maging masaya. At sabi rin natin, gusto ng Diyos na maging masaya tayo at ang saya ay walang hanggan. Ito po ang sasabihin ko po sa inyo. Kahit na kayo ay maging matagumpay dito sa mundo, maraming pumapalakpak sa inyo, maraming believe sa inyo, marami kayong mga narating na magagandang lugar, na ipon, na ipundar, na mga kayamanan para sa inyong mga anak. But if you don't make it to heaven, then walang kwenta ang lahat ng bagay. Pakakatandaan niyo po yon. Walang kwenta at pawang nasayang lang ang lahat ng mga panahon at biyaya at pagpapala nagbinigay ng Diyos sa atin kung at the end of our life, hindi tayo makauwi doon sa tahanan ng ating Ama. Kung hindi tayo makabalik doon sa tahanan ng ating Ama. Nagmula tayo sa Diyos at babalik tayo dapat sa Diyos. Subalit sa paglalakbay natin dito sa mundo, madali po ang mawala. Madali po yung maligaw sa dinami-daming mga peking kaligayahan na inaalay ang mundong ito. Napakadaling maligaw po. Kaya nga po, napakagandang suriin natin ang ating mga sarili. Na itong puntong ito ng iyong buhay, saan ka patungo? Ang iyong bang paglalakbay ay patungo doon sa tahanan ng ating Ama o kaya tayo ay papalayo sa kanyang piling? This is the ultimate objective of our life, to make it to heaven. Kahit hindi na ako sikat, kahit hindi na ako pinapalakpakan, kahit wala ng mga appreciations or whatever, ang mahalaga, at the end of my life, at the end of my journey, I will see God face to face. Yun po yung pinaka-mahalaga. And to think, my dear friends, we're not getting any younger. Habang tumatanda, humihina rin tayo. Humihina ang pandinig, nanlalabong mga mata, nanghihina ang mga tuhod, ang mga bodily organs din natin. We're not getting any younger. Ibig sabihin, we're getting closer to our grave. At sana yung mga natitirang panahon na meron tayo ay samantalahin natin. Kung tayo man ay papalayo sa tahanan ng Ama, then mag-U-turn po tayo. Kagaya ng ginawa ng alibughang anak, nag-U-turn. Umalis sa tahanan ng Ama at siya'y bumalik. Siya'y bumalik sa tahanan ng kanyang Ama. So, the point of our journey, the destination of our journey should be in the house of God. Ngayon po, ang Diyos sa kagustuhan niya na lahat tayo ay makarating sa langit. Ano pong ginawa niya? Siya'y nagtayo ng iisang simbahan. Isa lang po Kasi ngayon, ang daming mga sekta, daming mga relihiyon, ang daming mga simbahan. But there's only one church na itinayo ng ating Panginoon. And what is that church? Sana, kung paano ko po isisigaw ngayon itong katotohanan na ito, ganun din ang inyong conviction, ganun din ang inyong kagalakan, ganun din ang inyong kaangalan, that you belong to this church na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang simbahan na ito ay walang iba kundi ang simbahang Romano Katoliko. Amen? Therefore, huwag kayong aalis dito. Do not leave this church. Rather, stay close to this church. Dahil ito yung tahanan ng Diyos dito sa lupa. Amen? Kaya nga anong tawag natin sa simbahan natin? Tahanan
ng Diyos. Bakit tahanan ng Diyos? Kasi nandito ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Tayo lang, ang simbahang Katoliko, ang may totoong sakramento ng Eucharistia. At dito sa gitna natin, ayan ang tabernakulo. Kaya nga siya nasa gitna, sentro ng ating pagtitipon, ng ating pagsamba. Si Jesus ay nandyan. Body and blood, soul and divinity of Jesus. 100% Jesus is here. Kaya nga ito'y literal na tahanan ng Diyos dito sa ating lugar. Where we encounter Jesus. Kung saan natin naibubulong, naisasabi ang ating mga pinagdaraanan sa buhay. O yung naikikwento ang mga pangyayari natin sa buhay. Now, bakit napakahalaga na tayo ay umuuwi kada linggo sa tahanan ng Diyos? Para tayong nagpa-practice po nito. Mula sa inyong bahay, pumupunta tayo sa tahanan ng Diyos. Yun ay paalala sa atin, ang lahat ng aking ang aking paglalakbay ay patungo sa tahanan ng aking Ama. Na tayo ay uuwi sa tahanan ng ating Ama, which is itong simbahan na ito. Bakit napakahalaga nito? Narinig natin sa unang pagbasa kung paano kumain ng mana or food from heaven ang mga Israelita. My dear friends, in this church, dito lamang po natin mararanasan ang pagpapakain sa atin ng Diyos. Ang pagbibigay niya sa atin ng kinakailangan nating pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sino mang kumain at uminom ng aking dugo, kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. And that is eternal life. That is eternal happiness. At kailan natin kinakain ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Sa banal na komunyon. Yung kinakain natin, hindi po yon simbolo. Hindi po yon ordinaryong tinapay. Yun ay si Jesucristo, ang kanyang katawan at dugo ng kanyang pangako. Ang sino mang kumain ito ay may buhay na walang hanggan. Ginagaya ng iba. Meron silang mga symbolisms. Ganoon ang tingin nila. Tinatry din nilang gayahin, but let me tell you, only the Catholic Church has the true sacrament of the Holy Eucharist. Yun po yung pakakatandaan ninyo. Kaya huwag niyong iiwan ang simbahang Katoliko dahil ito ang simbahan na kung saan ay pagdidiwang natin ang banal na misa, which is the source and summit of Christian life. Ito yung pinakasentro ng buhay natin dahil ito yung pag-aalay ng sarili ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Okay po? So, nakita ninyo, God wants us to be with Him in heaven, sa kanyang tahanan. At dito pa lang sa lupa, gusto na niya tayong makasama, kaya meron tayong tahanan ng Diyos dito sa lupa, ang kanyang simbahan. Now, the challenge is this. Mga nanay at tatay, kasama na rin ng mga anak, kamusta ang inyong tahanan? How's your home? Ito po ba ay isang karanasan na kung saan nasisilip natin ang langit? O baka ito'y karanasang impyerno? Na pag umuwi ka sa bahay, hindi ka masaya. How much you want to leave your home, pagdating mo pa lang, aalis ka na because you do not find peace, you do not find love, you do not find respect, you do not find joy.
Alam niyo po, ang gamot, kahit gaano ka-epektibo, kung hindi natin iinumin, hindi tayo gagaling. Kung ang pamilya natin ay laging ganito, may problema, may ganitong mga magulo, at kung hindi natin aayusin, hindi aayos. That's why the challenge, my dear friends, especially to the fathers of every family, sa lahat ng mga tatay, lalo na po kayo, buksan nyo ang Biblia, the Old Testament and New Testament. Kayo po ang pinili, ang binigyan ng obligasyon ng Diyos na pangunahan ang inyong pamilya sa buhay pananampalataya. You are the spiritual leader of your own family. Kagaya dito po sa ating Ebanghelyo, tingnan niyo po yung tatay. Ayaw niyang mawalay ang kanyang mga anak, pinuprotektahan niya. Nilalambing niya, pinagkakasundo niya ang kanyang mga anak. Ito po yung gampanin ng mga tatay. Sila yung binigyan ng karangalan at responsibilidad ng Diyos na pangunahan ang kanyang pamilya. To lead them to God. Kaya nga ang tawag po sa inyo, head of the family. Tignan niyo po sa Old Testament, alin ang ina-anoint ng mga yung pagiging hari o propeta, no? Nilalagyan ng langis, binubuhusan, una ay ang ulo. Mula sa ulo, dadaloy sa katawan. Yan ang pagpapala ng Diyos. Nagsisimula sa padre de pamilya, ulo ng tahanan. But if the father, the head of the family is sira, anong tawag po doon? Sira ulo. Kung ang tatay ayaw magdasal, kung ang tatay hindi nagsisimba, mas gusto niya na magdebosyon kay San Miguel, o kaya mas gusto niyang hinihipo ang kanyang mga manok, o kaya ibang langit ang tinitira, gustong marating, o kaya ibang hari ang kinikilala, haring kopas, haring bastos, haring espada, then my dear friends, may malaki tayong problema. At ito yung problema nating lahat. Kapag ang tatay hindi naninindigan, kasi siyang pinakauna na dapat magprotekta at magdala sa Diyos ng kanyang pamilya, at siya pa yung nawawala at nagwawala, chances are we have a dysfunctional and broken family. Kaya alam niyo po mga tatay, kapag namatay kayo, sigurado po ako, tatanungin ng Diyos sa inyo, anong ginawa mo sa mga buhay na pinagkatiwala ko sa iyo? Ang buhay ng iyong asawa, ang buhay ng iyong mga anak. Tignan niyo po si Adan at Eva. Sino yung unang nagkasala? Si Eva. Pero sino yung hinanap ng Diyos? Si Adan. Simply because si Adan ang ulo ng pamilya. Huwag po kayong magalit sa akin, mga tatay. Yung galit po ninyo, ibaling ninyo doon sa pagsasaayos ng iyong pamilya. Nasasabihin ninyo, magmula ngayon, hanggat ako ang padre de pamilya, susunod kayo sa akin. Pag-araw ng linggo, magsisimba tayo. Katolikong, Romanong Katoliko ang relihiyon natin. Wala nang iba. Ito yung pananampalataya natin. Dito tayo nabuhay, nabinyagan, dito tayo mamamatay. Ito yung totoong pananampalataya. At mga anak ko, maaring nagkamali ako, marami ako mga pagkukulang noong mga nakaraan, nasaktan ko ang inyong nanay dahil nangaliwa ako, nasaktan ko kayo dahil sa aking mga bisyo. But let me begin again. Help me to start all over again. Yung alibughang anak, umuwi, gustong magsimula.
binigyan siya ng pagkakataon na magsimula uli. Kaya mga tatay, hindi pa po huli ang lahat. Pwede po kayong magsimula ulit. Sana gawin niyo po yung sarili ninyong tahanan bilang isang karanasan na kung saan masasabi nila, ramdam ko ang Panginoon, ramdam ko ang langit sa aming sariling pamamahay. God wants us to be with Him in heaven, sa kanyang tahanan. Kaya huwag kayong aalis sa kanyang simbahan. Ito yung kanyang tahanan dito sa mundo. At gawin ninyong tahanan din ng Diyos ang inyong sariling pamilya. Amen. Tumayo pong